Hello, ayan magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Siyempre, paggabi po dyan, magandang gabi. Pag umaga naman, magandang umaga, no? Anumang oras na inyong napapanood at siyempre napapakinggan itong ating content. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ngalan po ng 135,000 subscribers. Pag bago po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. And syempre, huwag nyo rin kalimutan mag-join kung gusto po ninyo na maging bahagi ng Munting Tinig community. Ngayon, pag-usapan po natin itong pagsupalpal ni Attorney Claire sa isang reporter ng Malacanang Press Corps. Okay, na parang na-identify ata na galing sa Net25. At alam naman natin na parang, syempre, kahit tayong ordinaryong tao, alam naman natin kung ano po yung mga magagaling na mga reporter at saka hindi po bias, no? Pero itong reporter ng Net25, parang sumobra ata ito sa katangahan. I am very, very sorry for the terminology. Kasi, yung mga line of questioning niya, talagang napaka-bias at gusto lamang pong pahiyain yung kanyang mga tinatanong. Nagkataon na membro po siya ng Malacanang Press Corps. Pero ito lang ko ang kagandahan. Kasi kung panahon ni Rodrigo Roa Duterte yun, ay talagang binastos na rin Rodrigo Duterte yun. Katulad ng nangyari sa isang reporter ng Rappler na walang iba kundi si Pia Ranada. Pero ito, ayon, nakatikim sila ng supalpal kay Attorney Claire Castro with regards po sa issue ng hair follicle. Oo, na kung saan ay dapat daw magpa-drug test ang Pangulo dahil po yun ay kagustuhan ni Vic Rodriguez. Alam mo, sa totoo lang, in my own understanding, walang karapatan mag-demand ng hair follicle test or kahit na anumang drug test, no? Itong maka-Duterte na ngayon na si Vic Rodriguez. At pwede ba sa mga reporter, kung kayo yung may gusto na mag-hair follicle ang ating mahal na presidente, aminin nyo. Tinatanong kayo ni Attorney Claire, hindi nyo masagot. Tapos ipapasa nyo sa maraming mga kababayan po natin, yung mga nagdi-demand. Palusot nyo na lang yun. Kasi gusto ninyo ma-outsmart ang undersecretary na si Attorney Claire Castro with regard po dyan sa issue ng Polvoron video. Alam nyo nga na fake news, fake video yun. At bakit? Kayo yung mga nag-aakusa kay Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi kayo mag-provide ng ebidensya? Yung ebidensya nga na ipinagkakalat nila Claire Eden Contreras at syempre ni Harry Roque ay hindi naman totoo. Nakakatawa nga kasi sila lang man po yung naniniwala ng authenticity na yan. Kahit na po yung mga otoridad po natin nagsasabi na yung nagkakalat ng video ay peke po yun. No? Tapos, ang gusto ng isang reporter ng Net25 ay ma-outsmart ang ating mahal na Attorney Claire Contreras na talagang Attorney Claire Castro, no? Kasi si Claire, hindi yun attorney, tralala yun, no? Yung si Claire Eden Contreras, tralala yun at saka walang kwenta, walang hiya pa. No? Iba po yung Attorney Claire Castro, yung undersecretary po natin, na parang gustong i-outsmart ni Eden, no? Ni Eden Santos ng Net25. Halata naman talaga na yung mga line of questioning ni Eden Santos ng Net25 ay parang talagang sided talaga siya sa mga Duterte at gusto niyang ilagay sa alanganin. Paano? Matalino si Attorney Claire Castro. Kaya ang nangyayari is nasupalpal sila, nasusuplak sila at hindi naman intensyon ni Attorney Claire na ipahiya sila pero talagang napapahiya sila sa mga comment ng mga netizen na parang reporter na nautusan na magbili ng suka. Ngayon, kayo dyan sa Malacanang Press Corps, umayos kayo.
Okay? Kasi igalang niyo naman yung profession ninyo. Huwag masyadong magpahalata, day, 'no? Alam naman ninyo na yung Fulboron video ay peke po yun tapos pilit ninyong ikono-connect doon and, until such time na darating na yung gusto na ninyo magpa-hair follicle, tapos gagamitin niyo pa yung taong bayan, magpapalusot pa kayo na journalist kayo. Pero sa punto na 'to parang nagmukhang, tsismosa lang sa kalye 'no, si Maninay Eden Flores, Eden na, ano ba yung pangalan niya, Santos ba yun? Oh, yun ang mga nangyayari sa mga feeling entitled na mga reporter. Basta lang makapag-report sa kanilang amo 'no, doon sa, istasyon na kanilang, pinagsisilbihan, akala nila incentives na nila yon. Pero naku, pagpatuloy po na ganyan ang mga tanungan na parang hindi ka sigurado, nag-journalist ka pa. Tapos ang, kakapal pa ng mga mukha ninyo magpa-proud-proud pa kayo na, okay, we are a journalist, karapatan namin na baka mamaya hindi po totoo yung maibabalita namin, baka fake news kaya sinisigurado namin. Sigurado ba talaga kayo? Kaya nga na nanliliit ang mga tao, kumbaga hindi na kayo ngayon binibigyan ng importansya, pasensya lang sa mga mainstream media na mga talagang matitino, nadadamay po sila. Oo, sa katangahan ng mga membro ng Malacanang Press Corps. Kasi palagi na lang 'to nababara, 'no? Itong si Eden Santos ng Net25, palagi itong nababara diyan po sa press briefing ng Malacanang. Kasama po ng mga iba't ibang mga reporter ng, Malacanang Press Corps. So, klaro talaga na gusto nilang i-outsmart ang undersecretary at malagay sa alanganin. So, dapat ang masasabi ko lang sa membro ng Malacanang Press Corps, gamitin niyo yung oportunidad na makapagtanong kayo sa mga opisyal ng gobyerno 'pag nagkaroon po ng press briefing. Huwag niyo namang ipahiya yung profession ninyo at madadamay po yung mga ibang matitino na mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Normal lang naman yan na kumikilang ka sa mga Duterte, pero 'pag hindi ka nga sigurado, 'wag mong itanong. Tapos 'pag hindi mo nasagot, sasabihin mo, yung taong bayan ang naghahanap ng kasagutan kaya nga po 'di ba puwedeng magpa-hair follicle na lang ang, presidente dahil po sa para maiwasan ang mga accusation. Sino kayo na magdikta? Panahon nga dati ni Roque, hindi mo puwedeng utusan si Rodrigo Duterte na magpa-drug test dahil, wala silang karapatan. So ngayon, kay PBBM kung ano-ano na lang ng mga drug test ang nire-request ninyo. Kung talagang naniniwala kayo na addict o na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang presidente, edi patunayan ninyo sa pamamagitan ng kaso. Mag-build up kayo ng case diyan. Pero kung wala until pakikinig na lang kayo sa mga social media influencers o kung ano-ano man diyan, maniwala kayo. Mga kamunting tinig, gusto ko lang po i-content nito kasi as a journalist, you need to what you call understand code of ethics. You should not be biased, no? Klaro po 'yan. Isa pa sa mga nilalaman ng code of ethics in journalism, okay, na hindi ka po dapat magiging bias. Dapat hindi ka magpakita ng biases kasi ah, your work is to do proper information dissemination. So how can you deliver substantial answers, no, to the question that you wanted to answer if biased na kayo, no? Katulad niya ng reporter ng Net25, ilang beses ko na naobserbahan niya na parang nagtatanong na matuwa kapag hindi masagot, no? 'Pag nagtatanong kayo sa media, siguraduhin niyo na hindi lamang po makabenepisyo yung trabaho ninyo, kundi makabenepisyo po ang sambayanang Pilipino. Hindi na kung ano-ano na lang itatanong niyo diyan, minsan nasasayang na lang yung pag-press con, oh. Mabuti nga ngayon napakaganda ng mga pinagsasabi po ng ating PCO.
sa tulong po yan ng mga matitino na mga tanong. Hindi na nagtatanong kayo, very personal, tapos pag sinagot kayo na bahagi ba kayo ng mamamayan na humihingi ng resulta ng drug test, tapos ang inyong reference ay si Vic Rodriguez. Klarong-klaro na nga, 2022, isa siya sa mga nag-announce ng resulta ng drug test. Tsaka hindi nyo pwedeng utusan ang presidente. Maghintay kayo kung kusan niyang gagawin yun. At ngayon, kung ayaw nyong maniwala at sinasabi nyo sa mga sarili ninyo, naniwala kayo na adik ang mahal na presidente, nagpupulburon, di gumawa kayo ng paraan para patunayan ninyo sa tao here in the Philippines and abroad na ganyan pala si PBBM. Ang problema, despite of the challenges, wala naman kayong ginawang hakbang. Tsaka delikado yung ibang mga membro ng Malacanang Press Corps kasi nagtatanong pa lang sila, alam na nila kung ano yung isasagot. So, that's the reason why they can easily twist, no, yung mga kasagutan ng iba. Si Attorney Claire, napakatino ang mga sagot, nasupalpal sila tuloy. Hindi naman sinasadya na supalpalin sila, pero nasusupalpal sila dahil yun naman din po talaga yung katotohanan. At napakaganda kasi, straightforward yung ating Undersecretary na si Attorney Claire Castro sa mga tanong or sa mga sagot, sa mga sagot sa mga katanungan dyan sa Malacanang Press Corps. Very alert. Okay? Katulad niyan, nag-aakusa kayo na may sakit ang presidente, kung ano-ano na lang. The president is able. Huwag kayong mag-alala, no? Baka nga mauna pa si Digong dyan. So please lang, huwag niyong ipagdasal si PBBM na mapasama. Advice ko rin sana sa taong bayan na dapat be responsible kung anong klaseng mga media outlet ang inyong susundan. Okay? At be responsible kung ano ba halimbawa sa taong bayan. Aside from be responsible at mamili kayo ng tamang mga social media influencers o di kaya mainstream media na susundan. Yan pinaka-importante. At dapat, dyan sa Malacanang Press Corps, naku, mapalad kayo, no? Makakadaupang palad nyo yung mga opisyal ng gobyerno at sana itanong ninyo yung may substance at maaring kakapulutan po ng aral ng mga manunood, no? O sa Manila, sa tawag nito Malacanang press briefing together with the Undersecretary. I-take ninyo, i-grab ninyo yung oportunidad. Kaya hindi lang kaya basta-basta mapili kayo dyan. Ipinadala kayo ng inyong network para nang sa ganon ay makakapagtrabaho kayo ng maayos at madideliver ninyo at ma-interview ninyo ng maayos kung sino yung inyong i-interviewin at ang sagot ng inyong i-interviewin ay makakatulong hindi lamang sa inyong mga reporter, kundi makakatulong upang mapaliwanagan ang sambayan ng Pilipino at hindi maligaw. Okay? So katulad po ng ginagawa ni Eden Santos ng Net25, minsan nakakabuisit, minsan nakakainis. Kaya lang, syempre, kayo po na-assign dyan, ayusin po ninyo. Huwag lang kayong magpapakapal mukha na binabash na nga kayo ng tao, wala pa rin kayong mga reaksyon. No? Pag nagtanong kayo, siguraduhin ninyo na hindi masyadong one-sided. Kasi ang aral na matutunan ng mga viewers dyan sa Malacanang Press Corps ay talagang ma-apply nila yan, yung mga matutunan nila. Paano matutunan nila kung lang kwenta yung mga tinatanong ng mga reporter dyan sa Malacanang Press Corps? O sa Malacanang Press Briefing? Together with the Undersecretary of Presidential Communication Office. Ako lang ba yung nabuisit o maraming nabubisit dyan sa ginagawa ng reporter ng Net25? Kaya nababash kayo eh. Ayusin nyo kasi yung ayusin nyo yung trabaho nyo. Huwag kayo masyadong magpahalata na merong nagdidikta sa inyo. Nagulat nga ako kung bakit ini-insist talaga yung mga pa-hair follicle test dahil nire-request daw ng taong bayan. Hello, parang kayo lang naman yan, hindi man taong bayan na nagre-request. Ngayon, sa kasobran yung isip kay PBBM, sa sobran yung duda sa kanya na nagdadrag siya at gusto niyong mamatay, ayun, nauna pa yung mga kaalyado ni Digong na namatay. So yan po mga kamunting tinig, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na tama po ang pagkasuplak ni Attorney Claire Castro doon po sa isang reporter
na nagtatanong at nagpapabida-bida. Nakakahiya pag ganun kayo. Ha? Bigyan nyo naman ng kahihiyan ang profession ninyo dahil hindi lang po kayo ang nandyan. Marami pang mga kabataan na umuusbong sa larangan po ng journalism, no? Na kung saan ay they want to become an assets of the society, not a liability. Gets? Oh. So, ayusin po ninyo yan, ha? Huwag masyadong magiging tanga. Umayos kayo, kunin nyo yung tinatawag na makukuha nyo yung tamang kasagutan sa tamang katanungan din. Oo, hindi na ipipilit ninyo tapos gagamitin ninyo yung mga sambayan ng Pilipino. Kayo-kayo lang naman yan ang gusto eh. Dahil yan ang gusto ng mga amo nyo na i-report. Gets? Ang problema naman kasi yung intention nyo hindi talaga nagtatagumpay dahil we have a brainy, okay, Undersecretary of Presidential Communication Office. Hindi kayo makakapalag dyan kay Attorney Claire Castro. Kaya butata kayo at feeling nyo nagiging tanga at bobo kayo sa harap ng Pilipino dahil, ayan, nabutata kayo ni Attorney Claire. Good job. Kaya sana magiging silbing leksyon po yan sa inyo na mga membro ng Manila, tawag Malacanang Press Corps. Pag mag-craft nga kayo ng katanungan ninyo, make sure na may matutunan ang mga taong nakikinig sa mga kasagutan because a particular person being interviewed, okay, can contribute a lot if the question is right or the question is appropriate. Naintindihan po ninyo? Sana naman ay may natutunan kayo doon po sa pagsuplak ni Attorney Claire Castro sa isang reporter ng Net25. Sana ma'am, umayos ka ha. Ewan ko ba kung bakit nagiging line of questioning mo. Ang problema, you cannot outsmart, no? You cannot outsmart the Undersecretary ng Presidential Communication Office. At I do understand that you are not used to that such kind of press officer ng Malacanang. Hindi nyo po kasi nakikita o naririnig yan sa ibang mga dating naging pangulo. Wala tayong nakikitang ganun katapang magsagot sa mga reporter kahit alam po ni Attorney Claire Castro na hindi naman kailangang sagutin yung mga tanong lahat, di ba? Ayan. So maraming salamat po sa inyo. Ako po muli ang inyong munting tinig ng Ordinaryong Filipino, si Sir Glenn, nagsasabing in behalf of 135,000 subscribers, maraming salamat. Once again, kapag bago po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, at saka mag-subscribe. And pwede rin kayo magpa-member sa ating Munting Tinig community. I-click nyo lang po ang join. And pwede rin kayong magpa-super chat or magpa-chikas or whatsoever as long as you can really help this channel grow. So, bye-bye. Adios, Patria Adorada. Ayan. Sayonara sa ating mga kababayan dyan. Maraming salamat and God bless everyone. Mabuhay po tayong mga ordinaryong Filipino sa bagong Pilipinas.